Hello. So we're back here. Let's see. Lagi na tayo sa ating Active Directory domain sa ating domain controller. Mm, So it's here now. Lagi ko lang to dito kasi hindi ako sanay ng ganyan. So it's here now. So as yung standard natin ginagawa, let's do first yung checking. So just checking the network. Tingnan ko lang to, change adapter option. So, hindi pwede dito. So, punta tayo sa advanced sharing. Oh, dito na lang tayo sa kabila. Ethernet. So, I need to change everything here. Sa IP version 4 kasi nawala ito. So, I'm going 10.1.1.100. Medyo na then 10.1.1.2 which is yung DNS server natin. So, I want that para kung gusto niyo na may internet, just put that. Then, para mabawasan na yung ano natin. So, tanggalin natin to para hindi na tayo babalik dito later on. So, konti na lang yung gagawin natin pag nag-NS lookup tayo. So, tag na off then all. Or, pwede natin, hindi naman tayo gagamit IP version 6, tanggalin na natin yan. And then, let's put okay. So, everything set na. Konti na lang yung gagawin natin pag inayos natin yung DNS natin. So, let's go back muna dun sa ano natin. So, ayusin natin yung DNS natin. When we do the NS lookup, CMD, di ba? Tapos, NS lookup. So, let's see. So, ayun na. 100 na agad yung lumabas doon and server unknown. So, yung server unknown na lang yung gagawin natin. Wala na yung iba pang error dito as before na ginagawa ko. So, let's do that. Let's go to DNS now. Tools, DNS. And sa reverse lookup zone, wala tayong reverse lookup zone kasi reverse lookup zone wala pa. Excuse me. So, need to create muna new zone. Primary zone to all, everything. Then, ito lang yung 10. So, yung tatlong lang yung network lang natin. So, both all updates. So, that's it. And then, fix lang natin yung ating new pointer. New pointer is yung server natin which is 100. I-point natin dun siya sa nasa forward hp.com. Ito yung domain controller. Ayan yung pangalan ng computer natin. So, yun na. So, siya yung may IP na 10.100. Itong pangalan na to. So, that's it. So, we are all set. Kasi inayos na natin earlier. Going to exit. And then, I'm doing up arrow and lookup. So, lahat is mas mabilis, smooth. That's how to shortcut things para maayos natin na lahat to. Unlike nang before na ginawa natin. So, inayos na agad natin sa IP address. Then, let's go. It's okay na. And then, now, let's go to Active Directory Domain Users and Computers. Dito, gawa tayo ng organizational unit. So, dito, HP. Well, I'm gonna say HP company. Kunyari. So, under ng HP company, I'm going to create another organizational unit para sa sales team. And then, gawa pa ako new sa support team. So, sabihin natin, organization sa HR. So, ayan na. I-align ko lahat ng gagawin ko dito. So, IT. Apa ba? So, support IT. So, sa admin. Ano pa ba? Sa sales, support. Sa punta tayo managers.
So, managers. So, meron na tayo, ayan yung mga ano natin. So, I'm going to create naman sa sales. So, user tayo ngayon. Si Bobby Solo. Bobby Solo. Si B Solo. So, yan yung lagi niya, B Solo. So, ayoko na mag-change na ng password muna. Para wala siyang problema pag login. So, dito sa support naman, gawa ko ng new user. Si Michael Sean. Para hindi kayo maano, copy nyo na lang yan. Mali. Michael Sean. So, Michael Sean. Ganito na lang gawin nyo. Pwedeng ganyan. Copy. Tapos paste nyo rito. Si SM Sean. So, pwede namang, depende sa inyo kung ano yung Michael Sean. So, ang ginagamit ko is yung basic password lang natin. So, sa IT, so gawa ko new users. Add na lang ako later on ng So, ang ginagawa ko para mas mabilis yan, para maiwasan din yung error ng typing, ginagawa ko na lang yan. Si Deepak. So, password is, so yun muna as of now. Para lang ma-represent ko yung mga users. So, we have now users. So, yan. Sila na yung mga user natin. So, later on, ipapopulate ko yan. Hindi ko na nalalagay na may lalagyan ko ng mga users pa para mas marami. That's how to add users. Excuse me. So, now, gagawin natin is, I'm gonna try to add na mga groups. So, alam na natin yung users. So, pupunta ako dito sa users. So, meron ako dito, ang ginagamit ko is administrator. You can also copy this. Pwede ko lagay DXB, ito IT. So, I'm gonna put here DXB IT. Yung DXB IT, ibig sabihin ito yung ito yung administrator natin. Para kinapit ko yung account. Kung anong meron yung administrator account, meron din siya. So, that's another way. Pwede mo i-copy. So, kung ano yung meron yun. So, meron kang DXBIT na user later on. Pwede kong gamitin. So, I have that. That's how to create, yung using copy also. Pwede rin yun mag-work. So, another thing na gagawin natin is how to create group. So, gagawa ko nyo ng group. Per department, gagawa ko so, asan yung group? Group name, sabihin ko, let's say, support. So, global kung meron tayong maraming pero maraming domain connected. So, para single lang to, domain local lang, isa lang tayo. So, it's not distribution kasi distribution is for email. Dito sa security group lang tayo. This is support. So, what do you mean by that? So, gumawa tayo ng group. Dapat yung support natin is meron siyang laman. Bakit? Importante yon. So, let's put member. Member and members of are completely different. So, sino ba yung nasa support? Tingnan natin. Si Michael Sean. Si Michael Sean dapat ilagay natin. So, punta ako doon. Nasaan na yun? Saan yung groups na yun? So, dapat si Michael Sean ilagay ko sa ganun ko lang, check name. So, Michael Sean. Dapat member siya. Makikita siya sa member. So, ito yung mga may access. Kumbaga, pag binigyan mo na access yung si support,
Si Michael Sean magkakaroon ng access. Iba yung member of. Like member of admin, ito yung mga domain, ano ganon, ito yon. Hindi siya magkaiba yan, allowed yung mga ganyan. Meron siyang, so iba yung member of DNS admin and everything, pwede mo siyang lagyan. So hindi yun. Doon tayo sa member lang, member lang. Doon tayo sa, so mga member, if marami kayong IT support, support team, ayan yan, nandiyan yan sa, nandiyan yan, i-add nyo lang sila. Kung may bagong join, i-add nyo lang sila and then apply. That's it. So, in that said, kapag meron ka kasing i-share ng mga, sabihin natin, yung ginawa natin, bakit ganun? Ginagawa kasi natin, pag meron tayong folder, let's say gagawa tayo ng folder para sa mga IT or sa mga support. Let's say, support, sa support to. Support. So, ayan, sa support, itong folder na to, i-share natin. Then, all the support, hindi na natin, limbawa, properties. And we want to share this, kanino? Sa support team lang. So, that's the way to, yung para maano natin, ma-separate talaga natin. Permission, not to everyone. Bigyan natin yung support na group. Sila lang ang meron access nito. Support, ayan, nakita yan. So, they have, ayan, sa permission sila lang ang may access support. Yan. Okay? Si support lang. Wala nang iba. So, if member ka ng support, may access ka nito. And sa security, I'm gonna check. Dito. Mamaya pa tayo dito. So, edit. Yung user na yan, lagyan ko ng modify. So, dapat support ka. So, yun lang. Double check ko lang. And then, okay na yan. So, si support, pag shinare ko to, actually, may access na si support. Kaya lang di nila malalaman yun na, na may access nila unless meron silang link. Ito. Unless meron silang link na yan. Tsaka lang sila malalaman na ma-access. Pero what we're going to do now is we're going to use Windows 10. Actually, I have a Windows 10 preview na nauna na pinakita ko paano pag-install, what's new, and ano yung niya. I want you to see, i-join muna natin dito yung Windows 10 natin. So, how to join this? How to join Windows 10? Gagawin na natin yan since we have the user. So, I'm gonna, Windows 10 na naman. Windows 11. Lagi kung So, I'm gonna power on this machine. So, I'm gonna show you na yung Windows natin, Windows 11. Since we're already here, this is Windows 11. We're not going to use Windows 10 anymore. Windows 11. Kasi more on tayo. Syempre, nag-innovate and then, syempre, nag-change tayo. So, this is Windows 11. Kasi nag-move tayo so fast. So, we need to sumabay talaga. So, I'm gonna create a group policy later on using this support para malaman nyo how group, yung group, how group. So, ito na. So, this time, we're going to join. How to join this? So, lagyan natin siya ng, let's go to the network setting. Ganun ko. So, yan na. So, sa network setting, I'm going for, change adapter option. Much better. So, I'm going here sa change adapter option. If you want this to have an internet, so, tanggalin ko yung IPv6 kasi hindi ko gagamitin. So, I'm going to put 10.1.1. I'm gonna put, so, I'm not going to use 1. I'm going to use 11 instead and onwards. Kasi sa sa Cisco natin, ginagamit natin yung 10 for VLAN and 1 for router. So, I'm just going to have a standard pag naglalagay ako. 255. So, that's it. And then, ang nangyari kasi dito sa NAT natin is 2 yung gateway natin. So, we're used to.
Pero sa networking kasi part 1 talaga yan. So, I'm going to 10.1.1.100 which is DNS natin. And then yung DNS server natin. So, I have DNS server which is yung internet natin 10.1.1.2. Yan yung router natin is DNS server natin. This time lang. Kasi ang ginagamit natin is yung sa NAT Network Advanced Translation. So, ang DNS niya is yung parang router natin sa bahay. Kung ano yung router natin sa bahay, siya rin yung ating DNS server. So, siya yung gateway and DNS server together. As of now, So, I'm gonna use this. Kasi the thing, guys, I always explain this. So, if kasi, I'm gonna show you, CMD. Hindi ko pa na-click yung okay, I just wanna be, para hindi kayo malito. IP config, let's just check yung so, 15, di ba? If hindi pa nagpapalit kasi I didn't click okay. Kaya wala pa yon. So, if I will click okay, magiging na yan. Magbabago yan. I'm gonna show you bakit kailangan gawin yon. So, kasi pag nandito tayo, i-join na natin siya sa domain properties. I've just showed you rename this PC advanced. Ito yung gagamitin nyo. So, how it is? So, punta kayo sa this PC properties. Rename this computer in advance dito sa gilid. So, ayan. So, kung Windows 11 so I'm gonna put domain. Ang domain natin is hp.com. Kung if hindi mo lalagay yung DNS mo, if you forgot to put the DNS, hindi mo ma-join yan. So, I'm gonna click join okay. So, tingnan niyo yung error. So, that's it. That's the error. So, hindi niya makontak yung So, if you will put this as your DNS, yung 100, magiging okay na siya. This one is only for internet purpose. Kung ayaw nyo ng internet, pwede. Pero nilagay ko lang siya para may internet siya. Ito yung importante DNS. So, when I click this, and okay, and then I'm just put up arrow lang. So, nakita nyo, iba na. So, yun na siya. I'm going to click it again, this again. So, okay ko lang yan. And then, pag in-okay ko to, makukontakt. Ayan na, meron na. So, just login administrator. I-join ko na siya. So, ito yung mga pwede nyong ma-encounter pag nag-join kayo. So, I don't want you to confuse, kung bakit ganun. So, para alam niyo kasi yung DNS, kailangan nandun yung IP ng server. So, that's it. Yo, welcome to hp.com. So, okay. So, and then that time is okay na. Restart now. So, after nito, lagi na natin yung yung ating user. So, that's how we join the Windows 11 sa ating AD, Active Directory. So, not much, hindi, almost same lang. Iba lang yung UI ni Windows 11. So, that's it. So, now, I'm gonna show you naman if so since I created already the support group muna yun kasi support group lang kasi I just want to be specific pag sharing yan nandito na tayo makita nyo so pag admin you're logging as local hindi siya sa domain so dito tayo other users so makita mo you're logging sign in to HP so I'm gonna put sino ba yung user natin I'm gonna use punta tayo sa AD users natin sa Active Directory users and computer I'm gonna log in one wow wala ako HR IT sa support si Michael Sean wag muna sa sales muna ako Bobby Solo I'm gonna log in Bobby Solo dun sa Windows 11 natin na client so dito tayo sa first login lang to Bobby B Solo pala
Yun yung login natin, bsolo. Hindi yung name lalagyan natin. So, hindi na ito mag-a-ask to change password kasi hindi ko siya chinek. Diba? Yun ang kagandahan dito. So, this is how it goes. Makita nyo yung talagang ano. So, let's go back. Bakit bsolo? Si Bobby Solo kasi para makita nyo yung login niya. Properties. Kaya naglalagay ako ng standard na ano. Makikita nyo si Bobby Solo. Yan. Ang login niya, dito kayo sa account, makita nyo, login. bsolo. So, yan. If ever na ginamit nyo ka kanina, di ba nag-change ka pa sa hp.com? If you're logging, then pwede mo ilagay Bobby Solo at hp.com. Kung hindi ka nag-change user, Bobby Solo at hp.com. Pwedeng ganun din. Mamaya, I'm gonna show this also later on. So, ito na. We are login as B. Yan, tignan natin. Papakita ko sa inyo. Ito na yung ating. Tignan natin kung naka-join siya sa domain para makita nyo. Sure. Under which domain siya. Punta tayo. Ayan o. Makikita natin dito yan. pc01 at hp.com. .hp.com. So, naka-join na siya sa domain. Para makita mo dito, rename this PC advance. Kaya lang wala. Hindi ka admin. So, hindi mo ma-change yan. So, that's all. So, that's it. Ito na si, and everything. Let's see. Makikita nyo rito yung connection niya. Open network settings. So, papakita natin. Adapter option. So, yan, hp.com. So, connected siya sa hp.com. So, that's okay. Pero wala tayong pwedeng baguhin doon. Wala tayong kayang baguhin dyan sa settings na yan. So, I'm just going to continue yung ginawa ko sa server na which is support. What is support? So I use ito naman parang sa project, pero I'm gonna use the project later on. But I'm just going to focus yung ano yung support na yan, yung i-share ko to sa Active Directory like na ginagawa natin. Kaya lang this time is yung user or yung group. Gusto ko emphasize yung group dun. So properties, I'm gonna get this. Yan. So kapag lagi ni support is meron lang ng mga support, meron na silang folder or shared drive doon. So support, copy. Punta ko sa Active Directory. Here, and then I'm going to create new shared. Nasa baba siya, new shared. Ito. Wait, new shared folder. Lagay mo lang dito. So, I'm gonna put here sa support. Oh, support, yan. Support folder na yan. So, ayun na. And then, I'm going to create group policy na pag lagi ni support is, meron na yan. The good thing here is, nakashare lang talaga kay support. Advanced sharing, nakita nyo, permission. Si support lang. Okay? Yun yung gusto kong ipakita sa inyo. So, I'm gonna go to group policy management para pakita. So, si group policy, tingnan nyo, iba yun. Although may similarity sila doon, pero iba sila, nakita nyo. Domain. So, asan si HP Company? HP Company, ito yung dahilan kung bakit gumawa ko ng OYO. Kasi gusto ko lang siyang i-apply sa support. So, lahat ng inside na support na organizational unit, sila lang ang magkakaroon ng itong GPU na to. So, support. SF na lang, shared folder. Support SF. So, under na yan, I'm gonna right-click, edit. So, imamap ko to para automatic. Preference, Windows, ayan. Sa user tayo map drives. So, dito, madali na kasi nakashare na siya sa Active Directory. Map drive mo na lang. And then, siguraduhin nyo nakakreate to. And then, this one, find now. So, ayun na siya. Actually, okay, support ayun. Yun yung shared natin. So, since, lalagyan ko lang siya ng support.
And I'm going to use Drive S para mas madali siya. Support. So, yan na. Okay, since pag naka-green yan, okay na yan. Then, if you log in yung any support users here, Michael Schoen, so magkakaroon siya ng share drive doon. So far, tignan natin dito. Sino ba nakalagin dito? Si Bobby Solo walang share drive kasi hindi siya part ng, or wala siya. Magkakaroon ng S folder dito, S drive. Ito 3NC. Let's try to log in si Bobby Solo. Tingnan nyo, switch user. Login natin si Sean. Ito yung sinasabi ko if ever na pwede mong, since sign in na HP na to, pwede mo na lang mshown. Pero kanina nung wala pang sign in to HP, mshown at hp.com, pwede mong lagay doon kahit di ka na mag-switch user. So, mshown, walang problema dito kahit ano. Hindi mo na kailangan ng hp.com kasi sign to HP ka na eh. Then, so Michael Sean, detected na yun. So, let's see, dapat pag login na ni Michael Sean, meron siyang Drive S, which is meron siyang access. So, i-wrap ko lahat ng ng pinag-aralan natin para ma-refresh nyo at mas madalian na kayo ngayon kasi na siya, nire-review ko na para fully, maintindihan nyo. If ever na gusto nyo gawin, I already send the link. Ditong Windows 10, wala pa. I'm going to upload this. Kung gusto nyo rin install sa laptop nyo or you want to try, maganda rin. So this time we're using Windows 10 na. Windows 11 pala. Lagi akong 10. So yun na, pasensya na. So here, let's try. I'm gonna open. Papakita ko sa inyo pag this PC. Ayun, nagkaroon na siya ng S-Drive. That's it. Sila lang ang may access nito. So here, I can create Michael. I can create my Kyle. So Michael, pwede ko mag-create ng folder, pwede ko i-delete. So lahat kami, meron kaming access dito. Kung sino man. If you want to say, so ito yung gagawin. Papakita ko sa inyo. What is the difference of group? Pag gumawa ba ako dito ng another user, to clarify another user, sabihin ko, let's say, si Andrew Gold. So, si Andrew Gold, si A Gold. So, ano ba mangyayari? Pag, ito para ma-clear din sa inyo. Could be kasi parang confusing. Sir, ano ba mangyayari? Kapag ba nilagay ko dito si Andrew Gold, magkaka-ano na ba ako? Magkaka-access na ba ako sa drive? Kasi meron dito naka-apply sa support na policy, di ba? Magkakaroon ka ng shared drive, of course, pag nag-create ka niyan. But what's the difference? Yun ang ipapakita ko sa inyo. What's the difference? Sige nga, Andrew Gold, mag-login ka nga. What's the difference? What's the difference, Andrew Gold? Pag si Andrew Gold nag-login. Siyempre, meron siyang, meron siyang shared drive. Pero, pero doon. Gold. Pero merong pero doon Meron siyang share drive. Ito yung dapat niyong tandaan. Magkakaroon siyang share drive kasi may naka-apply na group policy doon sa kanyang organizational unit which is saan natin create yung account ni Andrew Gold. Lahat ng nilagay niyo doon is magkakaroon ng share drive. The other thing na kailangan niyo is i-consider is may permission ba siya? That's it. Kaya dapat i-add nyo si Andrew as a member of ano yun?
Si Andrew Gold. Gusto ko lang pakita sa inyo. Dapat i-add nyo si Andrew as a member ng support group, yung group na ginawa ko. Ginawa ko kanina. Dapat member siya nun. So, I'm gonna show you, Andrew. May access si Andrew. I'm gonna show you. Hindi pala, walang access si Andrew. Revealing, walang access. Tingnan mo, support, wala. Because, domain user siya. Hindi siya member ng support. What do you mean hindi member, sir? Hindi ka member. Dapat may ginawa akong support dito na sa user. I created support. Dapat i-add ko siya as member. That's it. So, meron siyang share drive pero wala siyang access. Yun ang nakalimutan nyo. So, be careful. Add nyo si Andrew. Add nyo si Andrew. So, add lang and check name. Makikita niyan kasi wala naman siyang ganong pangalan. So, apply. And then, that's it. Magkaka-access na siya. Let's see. Wala pa yan, ha? Wala pa, di ba? So, ang gagawin natin, let's try GP update force. So, CMD. So, ito yung mga pwede natin gawin. GP update. Then, /force. Yan. So, after nito, ayan, tignan natin. Let's see kung meron na siya access. Wala pa. Oh, wait. Or kailangan pang ano. Wala pa. So, kailangan dito is login and sign out. Sign in and sign out. So, I'm gonna sign out si Andrew. Andrew, sign out. Hindi natin hindi tayo kay Andrew. So after this is yan, bago lang kasing information ni Andrew, yung account niya is meron na, kaya sign out nyo. Sometimes ganun ang pwede natin gawin. So now is si Andrew may access na kasi he's a member na. I'm gonna show you. See? Nakita niyan? See, Andrew is meron na. Ayan, si Andrew. Ito yung folder ni Andrew. Disadvantage. Pwede kong makita yung folder ni Michael. Pwede kong baguhin. Michael Lelong. Diba? So, ito lang yung may disadvantage yan. So, meron naman tayong another way para hindi mo makita yung Merong another way. I'm gonna teach how to do that. So, later on sa ating series nitong natin sa natin, parang final review. So, ito lahat. Parang nirarap ko lahat ng mga pinag-aaralan natin. So, that's it. Yun yung sa group. How group. Another thing. So, kailangan i-add mo siya. Another thing na papakita ko sa inyo. So, una, gumawa tayo ng support. Tapos, in-add natin sino in-add natin? Si Sean. Ngayon, gumawa tayo agad ng next user. Hindi natin in-add, di ba? So, gagawa ko ng nag-add lang tayo. Pero, tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Ito yung another na copy lang. Cindy Jacobs. So, si Cindy, kinapi ko nakita niyo yung ginawa ko I choose copy instead of new. So, kinapi ko. The difference nito, guys, is kinapi ko kung ano yung may access si Cindy. Meron na, si Sean is meron na siya. I'm gonna show you. Kasi before hindi, pag pumunta tayo sa group, tingnan niyo dito lang ako, kinapi ko lang si kay Michael Sean, punta tayo sa group, tingnan nyo, sa support. Kinapi ko kung anong meron si Sean, nagkaroon na rin to. Tingnan mo, members of. Boom! Nakita nyo si Cindy na add. Yun ang another option na pwede mas madaling gawin, copy lang. So, sometimes we create template para lahat ng settings same. Pwede tayong lagyan admin template. So, campaign nyo na admin. Or pwede nyo i-copy kung same sila na access.
But hindi to laging gano'n, sometimes kasi kung sino yung supervisor mas marami access. So, you will not do that. So, if you have template, access lang sa parang basic access ng lahat, they can. So, that's another thing na dapat nyo i-consider when creating. So, how to, yung mga ways para ano. So, that's all for now. I will see you in the next topic natin. Bye for now. Hope you enjoy it.